Sa buong isang linggo po, maraming mga bagay na nangyari sa ating mga buhay. Punong-puno ng pagpapala, punong-puno po ng, sabi nga po, kapasubukan. Kasi kapampangan Tagalog na. Maraming pagpapala, maraming pagsubok na ating pong nararanasan sa buong isang linggo. Pero isang bagay ang nais ipahatid ng Panginoon. Hindi po siya nagpapabaya sa ating mga buhay. Bagamat kanina po habang pinakikinggan ko po yung lahat po ng mga nagte-testimony, isang bagay lang po yung gustong sabihin ng Panginoon. Sabi niya, raw po, wag daw po tayong mangamba. Sabi niya, siya po ang may control ng lahat. Katulad po nung kanina, nga po yung testimony ni dalawang mag-best friend, Sister Chona at saka si nakaganti si Tatay Rene, no? Sister Joan, alam nyo, kanina po pinakikinggan ko yung mga testimony. Talagang mabuti po yung Panginoon sa ating mga buhay. Isipin nyo. Pagka nakikita ko po Sister John, nakala nyo hindi ko pinagmamasdan. Umiikol-ikol po yan. Aray ko. Sabi, masakit yung... Sabi po, kung mapapansin ninyo, literal, literal muna nating tingnan. Sabi po ni Sister John na kanina, lumakad po kami. Aba, sabi ko, talagang matitino yung lakad. Di po ba? Kasi sabi ko, kahit na hindi pa po magpa-check up yan, umayos na. Kasi sa umpisa pa lamang, lumakad na po sila eh. Naging smooth ang aming lakad, sabi po ni Sister Chona. Di po ba? Doon pa lamang, sabi ko eh. Tapos nung makita ng doktor, sabi niya, wala ka naman sakit eh. Talagang wala sakit. Kailangan lang daw po lumakad. Amen. Di po ba? Kasi kailangan daw na i-stretch tayo paminsan-minsan. Kaya, lang po yun? Anong gustong sabihin po ni Tatay Rene kanina? Ano pong pangalan? Narcisa daw po. Pinakalalim nyo naman yung Narcisa. Kaya tinatanong ko nga po, Narcisa, ayun po ba yung tunay na pangalan? Opo, Narcisa. Saan po kinuha yung Joan? Hindi. Sisa ka na. Kapatid ha. Kwento mo na lang sa akin mamaya. Yun nga po. At saka po yung mga unahin muna po natin yung pong makikita po natin yung pagkilos ng Panginoon. Yung unahin muna natin yung mga talagang nakikita natin yung katapatan ng Lord. Isa-isahin po natin. Ako po, bilang testimony, kanina gusto ko pong tumayo eh. Kaya lang sabi ko nga po, bigay ko na po yung oras para sa ating mga kapatid na gustong mag-testimony. Makapagpalakas sa bawat isa sa atin. Sa akin po, bago po magkaroon ng anniversary doon po sa San Basilio, yun nga, ako po na technical knockout. Ako po, kumbaga sa basketballista, ano pong tawag doon? Na-injury po tayo, sa laban. Pero, sa biyaya po ng Panginoon, niloob niya na kahit na yung mga ilang araw na yun, na nararamdaman ko po yung aking diferensya. Sabi ko, Lord, pandaraya lang ng kaaway ito eh. Pandaraya niya lang to. Kasi sa pamamagitan ng pagkapako mo sa krus nung tumagas ang iyong dugo, sa pamamagitan ng iyong mga latay, kaming lahat ay gumaling. I-claim lang po namin na kami po ay magaling. Di po ba? Yun po. Kaya nung pong time na ibibigay nga po yung mga certification, sabi ni Sister Jean, tara, punta tayo. Sabi niya, kasi, oo nga, sabi ko, naalala ko yung mga miyembro natin. Tama-tama po. Nung nandun at ibibigay yung certification, ako, kauna-unahan po pala yung pong EBUS na tatawagin. Paano kung malabo yung pastor, Kaya yung Panginoon, ay talagang napakabuti. Hindi niya po pababayaan na mababakante yung pong, yung pong pagkakataon na kung saan yung Diyos yung ating pong mabibigyan ng kapurihan.
Isa-isahin natin. Yung testimony po ni Ate Rina, kaya kanina po natatawa po ako eh. Kasi nung Thursday, yun nga po, napag-usapan nga namin. Kaya sabi ko doon sa pananalangin, Lord, kung nasan si Brother John, yung time na yon, nung personally, ingatan mo, Panginoon. Kasi nakita ko kay Sister Rina yung pag-aalala nung pong time na yon. O nga naman, di po ba, hindi nagpapalipas ng araw o oras na meron silang takdang oras na nag-uusap by phone, pero hindi tumawag. Naalala ko po nung ako'y nasa Middle East. Si Pastor po kasi hindi po pala tawag yan eh. Si Sister Jane, kahit mag-load lang po na 10 piso yan, marinig lang ng konti yung boses ko, maglo-load po yan eh. Amen. Nasa midyata ng konti si Pastor, ano? Ganyan po ka-inlove sa akin si Sister Jane noon. Opo. Hallelujah. Mag-load lang po yan, kahit na doon sa hello lang siya, wala yung low. Ano po? Narinig niya yung boses ko. Okay na sa kanya kasi isipin niyo po kung 20 pesos or 50 pesos. Magkano po yung airtime pag tumawag Middle East, ano po? Kung minsan, mura pa noon, mura pa. Huwag mo naman pa matagal na. Baka mahalata yung edad natin. Tumatagal naman, ano? Kaya ang nangyayari po no, nagri-ring yung phone, papasakay na po ako doon sa bus ng company, papunta doon sa trabaho namin. So, napaka-importante kasi ng communication, lalo't hindi po natin kasama yung ating mga mahal sa buhay. Ano pa po yung ating dapat ipagpasalamat sa Panginoon? Ano po? Yung nandyan po kayo mga kapatid, hindi po kayo nawawala every Sunday. Pero mas magiging masaya po ang Panginoon kung lahat ng ating mga gawain ay dadaluhan po natin. Sabi ko na, Pastor, dyan pupunta yan eh. Amen. Mas maganda po sana lahat ng ating mga gawain ay suportahan natin. Yung meron po mga time, may mga oras, katulad ng ating pong topic noong nakaraang linggo, priority. Ano po? Pero ngayon, iibahin naman po natin yung pong ating pong mga paksa na pag-aaralan ngayon. Ito po'y patungkol doon sa pagpapala ng Diyos na nakalaan para sa atin. Kaya sabi ko sa inyo po, nung nakaraan, nung mga ilang linggo na sabi ko nga po sa inyo, kailangan mag-buckle up tayo dahil yung ating pong mga message ay may kasamang, sabi nga po, ay konting pangangalampag, merong konting pagtutuwid, pero ngayon, sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay ipaalala ng Panginoon yung pong pagpapala na mayroon tayo. Pero bago po yun, meron po tayo kasing mga hindi pa na-dedicate sa gawain ng Panginoon. At hindi ko rin po gaanong na-notice, pasensya na po. Dito po kasi sa church natin, may mga kapatid na to God be the glory na ginagamit sila hindi lang sa isang ministry. Marami pong mga kapatid na hindi lang sa isang ministry ginagamit. Kaya ito po'y pinagpapasalamat natin sa Panginoon. Pero siguro, mamaya, tatawagin po natin sila pagkatapos ng message. Sandali lang po yung message natin. Papasadahan po natin ito ng mabilis. Pero hingin natin sa Panginoon yung pong bagamat mabilis, ito po'y maihatid sa atin sa pamamagitan po ng banal na Espiritu na malinaw at atin po itong mauunawaan. Kaya ako po'y namamanik, nakikiusap po sa inyo na pansamantala, hihiramin ko po ang inyo pong mga pandinig. Kung meron tayong mga hawak na mobile phone or anumang mga bagay na maaari pong maka-catch up ng ating pong attention para po, anong tawag po dito? Maka-distract. Pinakikiusap ko po na sumandali na kung hindi man natin ito ma-off, kahit na i-silent lang muna natin. Anumang notification, anumang mga messages na darating sa atin ngayon, please, pwede naman po natin itong tingnan after nung ating pong gawain. Wala po rilo si Pastor. Pwede po bang mapakitingnan, Sister Jane, kung ano ng oras para makita natin? 8:09 ng umaga. Sige, minsan pa, welcome po kayo sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Again, blessed po ba kayo? Amen. Amen. Kung blessed po kayo, suportahan niyo po yung gawain mamayang hapon.
Amen. Si Ate Rina talaga, oh. Mamaya po, ano? Yan. Yung first Sunday po natin dun, yung first last Sunday, ano po, ay naiintindihan naman natin yun kasi meron tayong VBS nung time na yun, ano po. So, okay. Tingnan naman po natin doon sa part ng panahon yung pong pinagdaraanan ng ating anak, ano po, na si Jelay. Bagamat ganyan po ang sitwasyon, lagi nating isipin na katulad doon nabanggit ko po kanina, God is in control. Amen. Sabi nga po ni Pablo, di po ba? Lahat ng bagay, ano po, dito sa mundong ito, Diyos ang mayroon pong control. At sabi po sa banal na kasulatan, pagka nabuhay tayo rito para kay Kristo, ito ano po ay, ano po? Ang mabuhay kay Kristo, ang kamatayan ay pakinabang sa mga taong tumanggap talaga at nanampalataya sa Panginoon. Ako po'y naniniwala na ang Panginoon po, ang bagamat kahapon po na pagkagaling po namin ni Pastor Ronnie doon po kila Nanay Estela, hindi na po namin inabot sila Pastor Dick, kaalis daw po nila. Ano? Pero kung inabot natin Pastor, maaring nakasama tayong pumunta. Pero salamat po ano sa ating mga kapatid, tunay na yung Panginoon ay laging sumasa atin. Kasi katulad nga po no na kahapon po ba yun? Nung Friday, yung Women's Fellowship ay dire-diretso ano po na ginaganap po yan every last Friday of the month. Sabi ko po kay Pastor Ronnie kanina, kahit hindi tayo women's, mag-join tayo. Total every last Friday lang naman. So, pagpaumanhin niyo po sa inyong pastor, ano, kasi hindi pa namin gaano, kumbaga sa ano yung pong rota ay hindi pa namin gaano kabisado. Pero I do believe na siguro naman po hindi matatapos yung isang taon, mamememorize namin ni Pastor Ronnie yung mga schedule namin dito, ano, makikibahagi kami. At ako po'y naghihingi rin po ng paumanhin sa inyo every Saturday, ano po, na hindi ako nakaka-attend nung hapon, pero sa Don Watts kasama niyo po ako. Pero pipilitin po natin, ipagpe-pray natin sa Panginoon na makasama at makadalo rin po kami, ano po, sa gawain natin every Saturday prayer meeting. Dahil ang prayer meeting, ito po isang vital na ano po, na ministry na kailangan talaga ng church, ang pananalangin. Ano po? Bagamat tayo nananalangin, ano po, sa ating po mga gawain, iba pa po yung talagang prayer meeting talaga na isinasama natin sa panalangin. Lahat-lahat. Ano po? At saka yung po ano, sige bago po natin umpisan yung message, yung ano pa po yung aking pong gustong ipahatid at sabihin sa inyo mga kapatid. Yung pong visitation natin para sa mga kapatid na dati-rati na kasama natin dito na hindi na po sila dumadalo, ano po. Again, yun nga po, di po kasi namin pa sila kabisado. Kung meron man, ano po, ay pag-usapan po natin, naka-open po kami ni Pastor ano po, Ronnie, para gawin po natin yung visitation. At isabay na rin po natin yung visitation sa mga may mga karamdaman na ating mga kapatid, ano. Katulad po niyan, bali 3 yung pong ating kapatid na sabihin na natin na kailangan po na mabigyan ng schedule at least ilang beses sa loob ng isang linggo na sila po ay dapat nating mapuntahan para sa pamamagitan lang po ng pananalangin or sabihin po natin na makita po yung presensya natin ng ating mga kapatid ay nakakapagbigay tayo ng ano po, kalakasan sa kanila. At nare-remind sila na sila po ay lagi nating ipinapanalangin at hindi nawawala po sa ating mga puso
at isipan ang ating mga kapatid na ito. Ano pa po yung ating po mga announcement na aside doon po sa in-announce po ni Brother Mark kanina, ano? Ano pa po? Yung po men's fellowship. Nag-usap na rin po kami ni Pastor Ronnie about doon po sa men's fellowship na i-workout na rin po yan para dire-diretso yung pong ating pong mga activities dito po sa ating church. Okay? Wala na po? Sige, kung wala na po, mga kapatid. Gaya po ng aking pong madalas sinasabi, sit back and relax. Mag-relax tayo. Damhin natin yung presensya ng Panginoon at iwaksin natin yung mga problema, mga pagsubok, mga suliranin sa ating mga buhay. Ipagkatiwala natin sa Panginoon ang lahat-lahat na yan. Ano po, at sabi nga po ay ibigay natin sa Panginoon yung lahat ng alalahanin natin dahil He cares for us. Pabayaan natin na yung ating mga lalagyan ngayong umagang ito ay ano po, i-empty ng Panginoon. Tanging yung Diyos ang magpupuno po nito. Ayaw ng Panginoon na pupunuin niya po ang inyong mga sisidlan na mayroong pong kasamang nakalagay na lumang nakalagay. I-empty natin ang ating mga sisidlan. Alam niyo po yung ibig ko sabihin, mga kapatid. Pabayaan natin na ang Panginoon ang magpuno nito sa ating mga buhay. Pagkatapos ng po mamaya ng message, tatawagin ko po yung ating dalawang kapatid, si Sister Ira at si Sister Rain, para po sa kanilang opisyal na pagtatalaga sa ministeryo ng ating church. Brother Ram, meron pa ba tayong pin para sa mga instrumentalist ba? Song leader ba si nakaanid si sa dancing meron pa tayo? Wala na tayong pin. Wala na. Okay, di bale. Ano lang naman yung symbolize lang naman. Mamaya patayuin natin sila, to follow na lang yon. Kasi yung pong mga pin na yan na ating pong ibinigay, pag tayo po ay gumaganap sa gawain ng Panginoon, please, pakiusap ko sa inyo, ito po isuot ninyo. Dahil, hindi po iyan ang, hindi pa iyan ang talagang pang-permanente. Yung pong permanente, yung pong ilinalagay talaga rito sa collar. Parang button siya. Kasi biblical naman po talaga yan. Isineseparate ng Panginoon yung talagang kanyang mga server o yung kanya pong mga manggagawa sa kanyang ubasan. Meron din po meron pa tayo isang pin na pang pastor. Yung kay Pastor Laksa, alam ko, meron pa tayong pin ng pastor. Pakibigay na lang kay pastor. Okay? Sige po. Kung wala na pong announcement at mga birthday, para mamaya isama. Nung nakaraan, di ba, nakasama pinanalangin naman? Last Sunday. Every family day. Okay. Sige. Sige mga kapatid. Ngayong umagang ito ay nais ko po kayong dalhin. At makipagbukas kayo sa akin bago po tayo tuluyang manalangin. Dito po sa Luke chapter 6 verse 27 hanggang 36. Luke chapter 6 verse 27 to 36. Basahin po natin mga kapatid. Subalit sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ng mabuti ang mga napupot sa inyo. Pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga nang-aapi sa inyo.
Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balabal, huwag mong ipagkait ang iyong damit. Bigyan mo ang bawat humihingi sa iyo. At kung may kumuha ng iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin pa ito. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang minamahal lamang kung ang nagmamahal lamang sa inyo ang inyong mamahalin, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Ang mga makasalanan man ay nagmamahal din sa mga nagmamahal sa kanila. Kung ang mga gumagawa lamang ng mabuti sa inyo ang gagawan ninyo ng mabuti, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Kahit ang masasamang tao ay gumagawa rin yan. At kung ang makababayad lamang ang inyong pauutangin, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Kahit ang masasamang tao ay nagpapautang din sa kapwa nila masasama, sa pag-asang sila'y babayaran. Sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Magpahiram kayo ng hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos, sapagkat siya'y mabuti kahit sa masama, at sa mga hindi marunong magpasalamat, maging mahabagin kayo tulad ng inyong Ama na mahabagin. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, nagpapasalamat po kami sa iyo sa umaga pong ito. Patuloy, Lord, na dumadalangin po kami, Lord, na ang iyo pong mga salita ngayong umagang ito, nawa o Diyos ay tunay na amin pong hindi lamang marinig, kundi pa naman, Panginoon, amin po itong maintindihan. Dinadalangin po namin na samahan kami, O Lord, ng iyo pong banal na Espiritu. Ipaunawa po sa amin, Lord, ang mga mensahe ng iyo pong mga salita, upang ito, Lord, ay patuloy na mag-remind sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Dalangin ko po, Lord, ang bawat isa sa amin. Buksan mo po, Panginoon, ang amin pong mga isipan, maging ang amin pong mga puso. Naloobin mo, O Lord, na sa oras na ito, ang iyo pong banal na Espiritu ang manahan, Panginoon, sa amin pong mga puso. Ngayon din, O Lord, ako po, Panginoon, nagagamitin mo bilang daluyan ng iyong mga salita. Gamitin mo lamang po ako, Panginoon, ayon sa iyong kagustuhan. Gamitin mo po ako bilang tapakan, Panginoon, ng iyong paa. Kayo po, Panginoon, ang mataas sa amin pong kalagitnaan. Kayo po ang makita. Kayo po, O Lord, ang patuloy, O Diyos. Hallelujah. Na amin pong Diyos na kung saan, hallelujah, na may magagawa, Panginoon, sa aming mga buhay. Kayo po, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord, sa buong isang linggo, Panginoon, na ang bawat isa sa amin, Lord, ay patuloy mong iningatan, bagamat mayroon po, Panginoon, ng mga pagsubok. Naniniwala kami, O Diyos, na hindi mo po kami iwanan, hindi mo kami pababayaan. Hallelujah. Dalangin ko rin, Panginoon, ang oras na ito na kung saan kami po ay makikinig, mag-aaral ng iyong salita. Kontrolin mo, Panginoon, ang kapaligiran. Anuman ang mga espiritu na maaring makasagabal sa mabuting layunin ng paghahayag ng iyong salita. Suwayin mo to, Panginoon. Hallelujah. At patuloy, Lord, na isugo mo, Panginoon, ang iyo pong banal na Espiritu. Pangunahan kami mag-dwell sa bawat puso namin sa oras na ito. Hallelujah. Salamat po sa iyo. Sa oras, Panginoon, na kami po ay mag-aaral ng iyong salita, puspusin mo po ng pagpapala ang bawat isa. Hallelujah. Minsan pa, O Diyos, hallelujah, wala po kami, Panginoong, maibalik sa iyo, Panginoon, kung hindi ang pinakamataas na papuri. At walang hanggang pasasalamat sa iyong kabutihan, katapatan sa aming mga buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. At
Amen. Ang pag-aaralan po natin ngayon, mga kapatid, ay pinamagatan ko pong pinagpala upang maging pagpapala. Amen. Yung pa lamang pong title, alam nyo na kung saan po pupunta, ano? Pinagpala upang maging pagpapala. Doon sa ating pong binasa kanina, ano po? Sabi po doon sa bandang huli. Sabi po roon, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin sa inyo. Sabi ng Panginoon. Nais ko rin pong dalhin sa inyo, mga kapatid, ano, yung pong isang talata sa Biblia na kung saan, ano po, ay isang talagang angkop na angkop. Ano po, bagamat meron po tayong susing talata, ano, ito po ay isa sa mga sabi nga po, akmang-akma sa ating pong pag-aaral ngayong umagang ito. Mga kapatid, buksan niyo po ang inyo po mga Biblia doon po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Amen? Ito po ay salita ng Diyos. Ano po? Ano po sinasabi niya dyan? Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Doon muna po tayo sa una. Magagawa ng Diyos ang pasaganain kayo sa lahat ng bagay, mga kapatid. Sa ating pag-aaral ng banal na kasulatan, mga kapatid, ano? Sa mga unang mga panahon na tayo nag-aaral, talagang ito po ay niloob ng Panginoon para i-prepare tayo o ihanda tayo ng Panginoon para tumanggap ng pagpapala. Pag sinabing pagpapala, hindi po ito limitado doon sa mga material lang na bagay. Amen? Pag sinabing pagpapala, ano po, yung pong naririyan kayo, malakas ang inyong katawan, meron po tayong biyaya, nakakakain tayo ng 3 beses maghapon, kung minsan nagiging 5 beses pa. Ano po yung 5 beses? May 2 merienda. Ano po? Almusal, merienda, tanghalian, alas 3 merienda, hapunan. Hindi, 6 yata eh. Kung minsan may midnight snack pa po eh. Amen. Di ba? Yung pagpapala po ng Panginoon, kung minsan ma-amaze tayo sa Panginoon eh. Bakit po? Minsan wala man po tayong trabaho pero dumarating yung pagpapala sa ating mga buhay. Kami po ni Pastor Ronnie, madalas po nag-share niyan eh. Kaya lang kahapon, yun nga po, pasensya ka na Pastor Ronnie, ano? Kahapon, alam niyo po ba si Pastor Ronnie, hahiramin ko muna yung experience mo Pastor Ronnie, pero take note, sabi nga po, huwag niyong ite-testimony ang hindi niyo experience. Opo, pero, na-notice ko po yan eh, nakita ko dahil, siyempre po, body-body ko yan eh. Kahit na anong battle ang pinagdaraanan niya dahil kami pong dalawa, partner, niloob ng Diyos na kami pong dalawa ay nandito, siyempre manonotice ko po yan. Alam niyo po ba ang Pastor Ronnie, dehins tulog kahapon? Wala siyang tulog. Ano po? Sabi ko, kasi pagka ako po kasi walang tulog, ano po, dehins ligo din ako eh. Opo. Sabi ko, di Pastor, nagmamadali ka kanina, ganun na lang. Ay, hindi po naligo ako, sabi niya. Naku, mapapasma ka niyang Pastor, sabi ko sa kanya. Hindi, nagpakulo daw po siya ng tubig. Linagyan niya ng asin. Sabi ko, dapat sinamahan mo na ng bawang at sibuyas. Sabi ko sa kanya, Arwa, kabanglo mo kanita, Nepas? No. Sabi ko, pwede po kaya yon? Pero pwede, scientifically explanation, na yung asin nga raw po ay pag linagyan mo doon, pwede kang maligo. Ano po? Bala mo, may dilo kong danong dagat kanita, Nepas. Ano po? Kaya pala, sabi ko po, hindi ko lang po sinabi sa kanya kahapon, pero tinitingnan ko po siya. Alam ko po yung epekto ng tubig na may asin. Sabi ko,
Ba? Pulang-pula po yung mata, parang dragon kahapon. Sabi ko, pulang-pula. Sabi ko, ako pag napupuyat, hindi naman namumula yung mata ko. Pero iba kasi sa tao yung ano po ano. Di, pagdating po namin doon, kaya pong Stella, alam po ako ni Pastor eh. Binigyan po siya ng pampatak ng mata, yung pampatak doon po sa mata. Mahal na mahal po nung pamilyang nila Nanay Stella si Pastor eh. Ichichika ko, chichika ko lang po sa inyo ha. Pasensya ka na Pastor, araw mo ngayon. Kaya sa isang linggo Pastor, oo nga po pala, yun po yung akin pong i-announce nga pala. Next week, dahil ano po, first Sunday, ang inyong pong lingkod ang mag-handle po ng Holy Communion, Santa Cena. Well, siyempre, of course, yung pong ating pong assistant pastor, siya po ang tatayo dito na maghahayag ng salita ng Diyos. Kaya kanina sa announcement, okay lang po yun na si Pastor Jerry pa rin ang nakasulat doon. Ano po. Bago po natin tawagin si Pastor, siyempre, yung pong resident pastor siyang tatawagin. So, balik po tayo doon sa bilasang mata. Doon po sa pulang mata ni Pastor kahapon. Sabi ko, Pastor, ante, ako maglagay. Ay, hindi. Ako bisa. Sabi niya. Patsa ako maglagay kaya natin niya kapuntan yan. Sabi ko sa kanya. Ayaw niya po ako maglagay. Sabi ko, pablasa o bramo na. Sabi ko sa kanya, diskumpiyado ka na ako. Kasi pag kami pong dalawa magkasama ni Pastor, talagang yung biruan po namin yan. Sabi niya, Potan, nung ikaw maglagay, tusukan mo niya, mo malawos. Sabi niya. So, yun po. Sabi ko, yung pagkapula ng mata, ano po, epekto nung asin. Siguro pati yung mata nalagyan na. Amen. Hindi naman daw masakit. So kanina tinatanong niya sa akin, Pastor, hindi na ba namumula? Sabi niya sa akin, uy, hindi namumula pa rin, sabi ko sa kanya. So hindi, medyo nabawas na. Malare niya ang bagya. So ano po yung, connection niya sa ating pinag-aaralan, ano po? Kami ni Pastor Ronnie, bagamat yung pong trabaho, sabi nga po, parang ngipin po yan sa amin. One seat apart. Alam niyo po yung ngipin na one seat apart. Ano po? Minsan meron, minsan bakante, minsan wala. Ganon po yan. Yung pong trabaho namin ni Pastor. Pero, sabi nga po, kahit na ganon, yung trabaho pa rin. Pagka naging ka sa Panginoon, Lord, bigyan mo po ako ng trabaho. Bibigyan ka ng Diyos ng trabaho. Ano po? Ngayon, hindi po katulad ng tao yan. Pag naghingi ka ng trabaho, talagang literally, bibigyan ka ng trabaho. Pagkatapos mo nagtrabaho, maghanap ka ng sahod. Sabi, trabaho lang, hinahanap mo, wala sahod eh. Ano po? Pero sa amin po ni Pastor Ronnie, nagpapasalamat po ako sa buhay niya. Laging, simula nung kami po ay magka-tandem. Ilang weeks na rin po na si Pastor ay hindi nakakapagtrabaho. Pero, tinry ko pong magtrabaho, sabi nga po, na technical knockout naman. Pero natapos naman ang trabaho. Kaya yung pagpapala ng Panginoon ay laging sumasagana at naroon naman. Tsaka yung pong, yun nga po, yung kahapon na pinuntahan namin. So, speaking of, sabi nga po, pagpapala, in line do sa ating pong topic ngayon, pinagpala upang maging pagpapala. Ano po? Maraming tao ang naghahangad ng pagpapala. Ngunit, mga kapatid, ang tunay na layunin ng Diyos sa pagpapala ay hindi lamang para tayo ay magkaroon ng biyaya. Ulitin natin mga kapatid para malinaw. Ano po? Ang tunay na layunin ng Diyos sa pagpapala ay hindi lamang para tayo ay magkaroon ng biyaya at pagpapala, kundi upang tayo'y maging daluyan ng kabutihan sa iba. Ito po'y madalas na ine-example ito, mga kapatid, doon po sa gripo na dinadaluyan ng tubig. Pag gumamit po ng gripo na bakal, sa kalauna ng panahon, ito po ay nagkakaroon ng kalawang at lumiliit ang butas. Hindi na dumadaloy ang tubig. Ang tubig, it represent ng pagpapala sa ating buhay. Ang Kristiyano,
ano po, nire-represento sa tubo at gripo. Pagka may ibinigay ang Diyos sa iyo ng pagpapala, unang isip na dapat isipin ng tao, ano po, especially tayo mga Kristiyano, kaya tayo pinapadaluyan ng pagpapala ng Diyos, mayroong plano ang Diyos sa atin. Amen? Hindi pwedeng sabihin natin, kaya ako may pagpapala, magaling ako eh. Hindi po ganon. Ano po? Kahit na magaling ka, kahit na marunong ka, lahat ng talento, lahat ng katalinuhan ay nasa sa iyo. Pero kung hindi niloob ng Panginoon ang mga blessing at pagpapala na iyan na mapunta sa iyo, ay wala rin po ang talino mo, kapatid. Yun lamang pong alisin ng Diyos sa ating mga katawan, yung pong lakas na ibinibigay niya araw-araw, useless yung ating pong mga talino. Na-experience ko po yan. Hindi po yung na-experience ko yung panghihina, nung nakaraan, na tumaas po yung aking greya. Ganun po pala yung experience nung tumataas ang greya. Mawawalan po ng panimbang ang inyong mga paa. Simula sa balakang, papunta doon sa paa. Mawawalan po yan ng pakiramdam, mawawalan ng panimbang, hindi ka makalakad. Tapos, manlalambot ka, gusto mong magsuka at pinagpapawisan ng malamig. Talagang nag-remind, sa akin. Naalala ko nung pong ang mensaheng ito ay ibinigay ng Panginoon sa atin. Kaya habang tayo po'y may lakas at nangungusap ang Panginoon sa atin, anak, gusto kitang pagpalain. Ayaw ko yung buhay mo na ganyan. Dahil sabi kanina po, doon sa ating pong pinag-aaralan, doon sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Sabi po doon, maggagawa ng Diyos na pasaganain kayo ng, higit pa. Sa inyong pangangailangan. Kasi, kung yung pong kaisipan ng isang tao, sabihin natin isang tao, madalas kasi ganyan po ang kaisipan. Pagka po naroon na sa rurok ng tagumpay, kasi nag-aral ako kasi nagsunog ako ng kilay. Pinaghirapan ko yan. Kapatid, wag po nating kakalimutan. Pag inalis ng Diyos ang buhay na yan, pag inalis ng Diyos ang lakas na yan na nasa ating katawan, nasa na ngayon ang ating pinag-aralan. Hindi ko po sinasabing masama ang mag-aral. Hindi ko po sinasabing masama yung maghangad tayo ng magandang kinabukasan. Subalit, iyan naman po, sabi nga po, in fact, ayan po yung pong plano ng Diyos sa atin. Sabi niya Diyos sa Jeremiah 29, di po ba, verse 11, siya lang ang nakakaalam ng mga plano niya para sa atin. Pastor, ano po ngayon ang tamang perspektibo? Ano po ang tamang pananaw patungkol po dyan? Maraming mga tao, mga kapatid, na inaangkin ang lahat ng bagay dahil sa kanilang karunungan, dahil sa kanilang pagtsatsaga. Ang tamang perspektibo po, mga kapatid, doon po sa, binasa ko po sa inyo kanina, yung layunin ng Panginoon. Sabi po rito, ang tunay na layunin ng Diyos, sa pagpapala ay hindi lamang para tayo ay magkaroon, kundi upang tayo ay maging daluyan ng kabutihan sa iba. So, ang perspektibo po o ang pananaw ng isang Kristiyano, pag meron siyang pagpapala, agad-agad sasabihin niya sa Panginoon, Lord, ano yung pinagagawa mo sa akin? Ano ang nais mo, Panginoon, gawin sa mga ipinagkakatiwala mong ito sa akin? Ipinagkakatiwala lamang ng Panginoon. Hindi po ito sa atin. Maging ang ating buhay,
ito'y galing sa Panginoon, ipinagkatiwala lang sa atin ito. Lahat ng bagay dito sa mundong ito ay pawang temporary lamang. Sabi po ron, yun nga, ang tunay na layunin ng Diyos sa pagpapala ay hindi lamang para tayo ay magkaroon, kundi upang tayo maging daluyan ng kabutihan sa iba. Mga kapatid, pag sinabing kabutihan, ito po'y general term na po, kabutihan. Kasi hindi natin po pwedeng sabihin nating mabuti tayo sa ating mga kapwa kung hindi po tayo gumagawa ng kabutihan sa kanila. Malawot siya po itang sasabi mo kesa ketang etamo gagawan. Meron po kasabihan, action speaks louder than words. Amen? Kapag, ang puso natin ay handang maglingkod at tumulong at makibahagi sa gawain ng Diyos, ang Panginoon mismo, ang nangangako na magkakaloob ng sapat at higit pa sa ating mga pangangailangan. 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Amen? Hindi na uubos ang pamamaraan ng Diyos para pagpalain ang taong marunong sumunod, magtiwala, at higit sa lahat, mapagbigay. Sige, dito na po tayo sa number 1 points. Number 1, ang Diyos, ang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Hindi ang lakas ng tao, trabaho o negosyo ang tunay na source ng lahat ng provision sa ating buhay o pagpapala o pagkakataon para tayo po ay magkaroon ng pagpapala. Kung hindi, yung Diyos lamang. Sabi po doon sa James chapter 1 verse 17, makipagbukas kayo sa akin mga kapatid, doon sa Santiago chapter 1 verse 17, sabi po rito, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Lahat daw po ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagyamang dilim, dahil sa pagbabago. Ibig sabihin, constant. Walang pagbabago. Hallelujah. Kapag kinilala natin ang Diyos bilang, pinanggagalingan ng lahat po yan. Pag sinabing pinanggagalingan ng lahat, hindi lang po yung mga material na bagay, hindi lang po doon nakalak, maging doon sa pangwalang hanggan. Dahil pati yung buhay natin, na-expend natin through eternity, nanggagaling sa Kanya. Hindi po natin makita na ito po isang malaking pagpapala sa atin. Marami mga tao, na hindi pa kilala ang Panginoong Jesucristo. Alam niyo na mga kapatid kung sino po ang mga tinutukoy ko, Basta't hindi nanampalataya sa Panginoong Jesucristo. Pero sinabi ng Panginoon sa Kanyang salita, siya lamang, yung pangalan lamang niya, ang ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao. Kaya hindi... Hello? Hello? Sana po tayo? Amen. Na ipinagkaloob ng ang pangalan ng Panginoon dito sa silong ng langit, kaya po kisulip, ay kaligtasan ng tao nung aliwa mo po yung pangalang Jesucristo. Kaya ang magiging reason natin para hindi po natin ipagpasalamat sa Diyos, yung pong pagpapala na yan. Wala na po sa atin yung pong eternal condemnation. Kung hindi pag tayo po ay namatay, umalis na ang ating pong iniwan na natin itong physical na katawan na ito, isang pagpapala. Well, ang pagpapalang yan, ito po'y panghabang panahon. Ito'y wala na pong hangganan na ipinangako ng Diyos sa atin. Kaya po, mga kapatid, kapag kinikilala natin ng Diyos bilang pinanggagalingan ng lahat,
natuto tayo magpasalamat at magtiwala. Kahit mahirap ang buhay, hindi tayo natitinag, hindi matitinag ang ating puso dahil alam natin ang Diyos ang ating provider. Sabi po sa awitin, ano po ang awitin? Jehovah Jireh, my provider. You are more than enough for me. Wag na po na muna ituloy kumanta pa si Pastor. O makita po natin, Jehovah Jireh, siya po ang ating provider. Kaya, hindi tayo basta-basta natitinag o magkakaroon po, sabi nga po ng, yung po binasa natin kanina, hindi po nagbabago ang Panginoon. Hindi natitinag ang ating mga puso dahil alam nating ang Diyos ang ating provider. Ano pa po? Number 2, kayang gawin ng Diyos ang higit sa ating inaakala. Number 2, hindi limitado ang kapangyarihan ng Diyos sa ating kakayahan o sitwasyon. Ulitin natin mga kapatid para malinaw. Hindi limitado ang kapangyarihan ng Diyos sa ating kakayahan o sitwasyon. Paano po natin itong uunawain at i-explain? Ginagamit ng Panginoon kung anong mayroon ka, kapatid. Kung ano ang iyong kakayanan at kung ano ang sitwasyon na meron ka sa kasalukuyan. Kaya sinabi po, hindi limitado ang Panginoon. Kailangan lang daw po tayo ay marunong makinig sa Diyos. Mga kapatid, pagka tayo po ay tunay na ginamit ng Panginoon at narinig po natin ang talagang tinig ng Diyos na kinukuman tayo, oras-oras sa ating mga buhay, maging sa ating pong pagdedesisyon, ang Diyos ang nagko-command sa atin. Kanina po, binanggit ni Brother Mac to Proverbs chapter 3. Verse 5 and 6. Tunay na itutuwid ng Panginoon yung pong ating mga landas. Hindi limitado ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga kakayanan at sitwasyon. Pagkatiwalaan lamang po natin siya. Ano po ang makikita natin doon sa Ephesians chapter 3 verse 20? Sabi po ron, sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa sa maaari nating hilingin at isipin. Lalim po, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilo sa atin. Ulitin ko po, sa Kanya, sino po? Ang Panginoon, na makagagawa ng higit pa kaysa sa maaari nating hilingin at isipin. Tingnan nyo mga kapatid, posible po pala yun. Nang higit pa sa ating hilingin at isipin. Hindi pa po natin hinihiling, alam ng Diyos na ito'y kailangan natin. Ibig sabihin po nun, higit pa po do sa ating hilingin at iisipin. Bakit? Ano po? Dahil sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Ang tanong mga kapatid, kumikilos po ba talaga ang Panginoon sa ating mga buhay? Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, kumikilos ang Panginoon sa atin. Hallelujah. Di ba? Pag sinabi mo yan sa iyong katabi, yung katabi mo sasabihin din sa iyo yan Di ba? Pagka ang Panginoon ay kumilos, sabi po doon, makakagawa ang Diyos higit pa kaysa sa maaari nating hilingin at isipin. Mga kapatid, ano po yung hinihiling nyo ngayon? Ano po ang iniisip ninyo ngayon? Kagalingan? Ano po? Sister Jelay, kagalingan para sa kanya pong tatay. Sabi po dito, makakagawa ng higit pa kaysa sa maaari nating hilingin. Basta, sabi po doon, pabayaan lang natin ang Panginoon kumilos sa ating mga buhay. Huwag nating bigyan ng pagkakataon yung pong doubt. Ano po sa Tagalog ang doubt? Pagdududa. Huwag daw po natin bigyan ng pagkakataon yung pagdududa na pumasok sa ating isip at sa ating puso. Nang sa gayon, ang lahat ng ating hilingin,
at iniisip na ilalapit natin sa Panginoon, kayang-kayang gawin ng Diyos sa ating mga buhay. May mga bagay po na imposible sa tao, maging mga doktor, maging sabihin na po natin mga espesyalista, mga imposible sa Kanya. Pero alam niyo mga kapatid, isang bagay, sa Panginoon, walang imposible. Hallelujah. Kapag sa tingin ng tao, parang kulang na ang lahat. Ano po? Sa tingin natin, parang kulang na lahat. O talagang yung oras po na talagang down na tayo, ano po? Doon, kadalasang kumikilos ang Diyos. Ano po? Sa kamangha-manghang gawain sa ating buhay. Hindi niya po gagawin ng Panginoon na parang ang dating pinapampers tayo. O para po bang bata na pinatutulog na hinehele. Ano po? Pinapahintulutan ng Panginoon na tayo po'y dumanas para sa isang purpose. Ano po? Para matuto tayong magtiwala sa Kanya. Sabi po doon, kadalasan daw po na kumikilos ang Diyos ng mga kamanghamanghang bagay, pag pakiramdam natin talaga, down na down tayo. Ano po? At kulang sa lahat ng bagay. Ito po yung inahalintulad mga kapatid, doon po sa isang taong nalulunod. Pagka ang taong nalulunod, kahit na professional swimmer pa, pag ito po'y pinuntahan niya, dalawa silang malulunod. Yung professional swimmer, bago niya puntahan ang taong nalulunod, hihintayin niya munang mabunsul. Bakit? Mangalawat siya po yan, mangalawat niya. Disoriented na. Ganun din po ang Panginoon. Alam ng Panginoon kung kailan po niya tayo sasagipin. Alam ng Panginoon kung kailan po na down na tayo. Alam ng Diyos kung kailan po na kulang tayo. Na tanging siya po ang magpupuno nito. Kaya kanina po sa introduction, mga kapatid, sabi ko po sa inyo, ang ating mga sisidlan, ang ating mga lalagyan ngayong oras na ito, ipabayaan nating ito po'y ma-empty. Dahil gusto ng Panginoon, siya po ang magpupuno nito ng mga bagong pag-asa sa ating buhay. Hallelujah. Ang Diyos ay hindi lamang Diyos. Ito yung narinig ko po kay Ate Rina kanina. Kaya sabi ko, Lord, salamat. Confirmation ng iyong mensahe ngayon. Ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng sapat. Siya rin ang Diyos ng higit pa. Amen? Hindi lang siya Diyos ng sapat, kung hindi Diyos din po siya ng higit pa. Hallelujah. Ano pa po? Number 3. Pinagpala tayo upang makagawa ng mabuti. Ang pagpapala ay may layunin. Yung pong mga biyaya, yung mga blessing na yan ay binibigay ng Diyos sa atin, meron pong layunin yan. Na-example ko na po sa inyong one time, mga kapatid. Ano po? Pag tayo po, sabihin na natin, presidente ng isang bansa, binigyan tayo ng provision, binigyan tayo ng pagpapala, na tayo po ay magaling sa pagluluto, masarap tayong magluto. Hinire tayo ng presidente, at tayo po ay ginawang tagapamahala sa kusina ng presidente. Humiling ang presidente ng pinakamasarap na ulam. Sabi, Nay, pakiluto mo to. Halimbawa, si Brother Nay, marunong magluto. Presidente, nagluluto. Nay, pakiluto mo ito. Kaya lang, pagkatapos silunuto ni Brother Nay, ano kaya lasa dito? Sabi Brother Nay,
So assuming na si Brother Ney, ano po, ay isang culinary arts ba ang tawag doon? Culinary. Oo. Salamat po sa correction. Marunong po magluto. Pinagluto niya yung presidente. Yung pinakamasarap. Ano po yung pagkaing pinakamasarap? Oo, lahat po yan. Ano po? Lahat. Linuto. Ang tanong, ano po? Ang tanong, mga kapatid, listen. Ang tanong, ang sagot, siyempre. May po, yung sagot, yung tanong, sino ang unang makakatikim ng linuluto kung hindi yung pong kusinero? Ganon din daw po ang naisipahatid ng Diyos sa atin. Kung lahat ng bagay na atin pong tinatangkilik, lahat ng bagay na yan, oo bagamat, ginagamit ng Diyos. Sabi nga po doon sa ating binasa kanina, hindi limitado ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga kakayanan. Ginagamit ng Diyos ang ating mga kakayanan para tayo po'y pagpalain. Hindi dahil doon sa ating kakayanan, hindi dahil sa ako po'y nag-graduate ng culinary arts. Ano po? Hindi dahil ako'y nag-aral na magluto ng isang damakmak na pagkain. Alam niyo, mahirap pong pagluluto eh. Si pastor nakakapagluto po ng kanin, mga hanggang 3 hanggang 4 na gatang lang. Pero pag umabot na po na isang salop, sigurado po hilaw yan. Hindi po natin kayang iluto yung marami. Kaya meron po mga kanya-kanyang binigay na talento ang Panginoon sa bawat isa sa atin na ito'y pagyayamanin ng Panginoon. Hindi ko po alam mga kapatid kung ano ang mga talento ng bawat isa sa atin na handa ang Panginoon na gamitin ito. Sabi po ron, yun nga, hindi limitado ang kapangyarihan ng Diyos para sa atin mga kakayanan at sitwasyon. Hindi lang po pala kakayanan ang ginagamit ng Diyos para tayo pagpalain, maging yung pong sitwasyon natin sa ating mga buhay. Maaring sabihin po natin, Pastor, sitwasyon ko nga po ngayon, member po ako ng www.com eh. O mga kapatid, alam niyo na po yung www.com, di ba? Walang-wala. Ano po? Ibig sabihin, gagamitin ako ng Diyos dito po sa sitwasyon ko na walang-wala. Oo kapatid, alam niyo, maging positive thinker ka lang. Opo. Alam nyo, ang kapaliwanagan mga kapatid na gagamitin ka ng Diyos kahit na walang-wala ka, the moment na naisip mong gagamitin ka ng Panginoon at walang-wala ka, yun po yung time na sinabi ng Panginoon kumilos ka. Paalala. Hindi po pwedeng naka-stack lang tayo, ano po. Hindi po pwedeng naghihintay lang. Dahil gagamitin ng Diyos yung pong kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng ating sitwasyon at kakayanan. Alam nyo, isang bagay mga kapatid, merong isi-share na kwento sa inyo. Ako po merong isang client doon sa Olongapo na bago po naming gawin yung pong amin pong project ay inupuan muna namin. Kailangan po namin itong may discuss ng client sa akin yung gagawin doon po sa kanyang equipment. Ito po doon sa sitwasyon na mayroon. Hindi ko na po sasabihin yung, kasi naka-Facebook Live tayo. Sasabihin ang kung anong nature ng tao. Ano. Alam niyo po ba, merong isang mag-asawa na isinama po si Pastor doon sa Chowking na kumakain kami doon. Ano po. Doon namin po pinag-usapan yung pong project na aming gagawin. Bago kami pumasok, meron pong nakita yung mag-asawa na napakagandang bata. Napakagandang bata. Wala pong anak yung mag-asawa na yon. Lahat ng material na bagay ay mayroon po sila. Meron silang business. Nagre-rental po sila ng kanilang mga heavy equipment. Marami silang heavy equipment doon po sa Subic. Nung makita nila itong batang babae na ito naghihingi-hingi doon po sa labas, sabi niya, "Ne, sama ka sa amin," sabi niya. Sabi niya sa kanyang asawa, "Dad," sabi niya, "tamang-tama itong batang to," sabi niya. "Kausapin natin. Puntahan natin kung meron man siyang magulang," sabi niya. "Kasi mo siyang ganyan," sabi niya. "Ay, baka pwede," sabi niya, "ipaampun na lang sa atin." Sabi nung asawa niya, "Sige," sabi niya, "kumakain po kami." Alam niyo mga kapatid, nung narinig ko po yung response ng bata doon sa offer nung nanay, nung asawa, nung mag-asawa na client ko, sabi niya, "Kain ka muna." "Ayaw mo ba anak?" sabi niya. "Punta tayo sa inyo."
kausapin natin yung nanay mo, yung mga magulang mo. Wala yung aking nanay at tatay, sabi. Nandun daw sa probinsya nila. Sino ang kasama mo? Ate at tsuhin ko lang, sabi. Ayaw mo ba? Sabi niya, sa akin ka na lang. Pag-aaralin kita, sabi niya. Alam nyo, mga kapatid, yung isang nakakagulantang na sagot ng bata, ayaw ko mag-aral. Sabi ng bata, abay bakit naman? Sabi po ni Mrs. Marzan, ayaw ko mag-aral, nakakapagod yung trabaho. Mas gusto ko itong ganito, hindi nakakapagod. Laglag po yung balikat ng mag-asawa. Tingnan po natin paano gagamitin ng tao yung Diyos? Baligtad. Paano gagamitin ng Diyos ang tao sa kanyang kasalukuyang sitwasyon kung meron na pong ginagamit ang tao na ang Diyos na tao na magpaalala at magpala sa tao? Ano po ang makikita natin dito? Yung pong ating binabasa. Yung kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa atin. Dahil hindi kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos doon sa pamilya ng bata, iba ang kanyang nakagisnan, iba ang kanyang nakalakihan, iba ang perspektibo ng kanyang buhay. Doon po sa probinsya namin, doon, hindi po sila marunong mamupo. Doon sa probinsya namin, ang aming ginagawa na ito ay marangal. Sabi po nila. Alam niyo na po yung ibig ko sabihin, kung ano po silang lahi. Napakagandang bata. Kaya sabi po nung mag-asawa, sundan natin kung saan. Kasi baka iyan, sabi niya, pumunta ng alanganing mga maraming masasamang loob. Kaya lang, kahit na pong i-insist nung mag-asawa, ayaw pong sumama ng bata. Dahil ganun po, yung nakalakihan niyang environment. Yun daw pong paglilimos o yun daw pong paghihingi ay isang trabaho na marangal doon sa kanilang lugar. Mga kapatid, ano po ang ibig ipahatid sa atin ng Panginoon dito po sa istoryang kinuwento ko sa inyo? Kahit kumikilos, sabi nga po, ang kapangyarihan ng Diyos, ito po ay nakabase at nakatanaw doon sa tao na kikilos. Katulad po sa atin ng mga Kristiyano, mga kapatid. The moment na tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo, lahat ng yan na pinag-aaralan natin ay nasa atin na. I-claim lang natin sa ating mga buhay, pabayaan natin kumilos ang kapangyarihan ng Panginoon sa ating mga buhay. At yung po sinasabi doon sa Ephesians chapter 3 verse 20 ay pawang mangyayari at magaganap sa inyong buhay, kapatid. Sabi po doon, ulitin ko po sa inyong mga kapatid, Ephesians chapter 3 verse 20, sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa sa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Hallelujah. Nasa number 3 na po tayo, Pinagpala tayo upang makagawa ng mabuti. Ang pagpapala ay may layunin upang makatulong at makapaglingkod. Sabi po doon sa Matthew chapter 5 verse 16, ano po sinasabi ron? Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Ang ating pong pinag-aaralan, yung pong point number 3 ay pinagpala tayo upang makagawa ng mabuti. Hallelujah. Yung kabutihan sa ating mga puso, ito po'y nagre-represento sa sinasabi na ilawan. Hello, mga kapatid. Sabi po doon, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw. Ano po ang ibig sabihin na paliwanagin natin ang ating mga ilaw? Again, sabi nga po, sabi nga po, tayo ay nagsasalita, ngunit, hindi po natin ito sinasabayan ng gawa, yung ilaw, ilaw lamang po yan. Hindi po yan nakaswitch. Yung kanyang liwanag, hindi po may spread. Madalas, namin pong sinasabi, mga kapatid, lahat ng ating pong sinasabi, lahat ng ating pong mga iniisip, especially sa ating pong mga Kristiyano, hindi po pwedeng tayo lamang po ay nagsasalita ng mga bagay na iyan.
bago po natin ito i-share sa ating mga kapatid sa pananampalataya, unang bagay, sa buhay muna po natin, ito dapat mag-umpisa. Hindi po pwedeng, sabi nga po na i-speak tayo ng blessing, pero hindi po makita sa ating buhay ang pagpapala at liwanag ng ating Panginoon. Hallelujah. Ang tunay na pagpapala ay hindi, amen, iniipon. Hindi raw po ito iniipon. Lamang, kapag ginagamit natin ang biyaya ng Diyos, ano po? Para sa kabutihan ng iba, lalo pang pinagkakatiwalaan ng Diyos, ano po? Tayo. Pagka ito raw po ay ginagamit natin doon po sa tamang paggamitan o doon po sa, sabi nga po ay yung ginagawa tayong channel ng Panginoon sa mga blessing, ano po, na ipinagkakaloob niya sa atin. Ano pa po? Number 4. Ang mapagbigay ay lalong sumasagana. Hallelujah. May prinsipyo po ang Diyos. Ang marunong magbigay ay lalong sumasagana at kanyang pinagpapala. Literal na ano po mga kapatid na explanation. Ano? Dito muna tayo sa literal. Pagka daw po ang tao bukas palad, ano po, sa pagtulong. Naalala ko po nung magpaulan ng mana at pugo ang Panginoon. Pagka nakabukas ang ating po mga palad at sasahod tayo ng pagpapala galing sa Diyos, napakarami nating masasalo. Pero pagka ganun po ang ating mga kamay, tikom tayo sa lahat ng bagay, pagka may nalaglag, yun lamang pong sasabit sa ating mga dulo ng ating mga amao, yun lamang ang ating makukuha. Alam niyo mga kapatid, minsan di po ba sa pure gold, saan po ba may mga ano nun, yung sa panahon ng mga Itbulaga, meron pong pa-contest sila, ano po, sila bossing, ano, yung pong hakot. Bibigyan sila ng, ano po, time, o ilang minuto yan, kung kahit gaano karami ang kanilang hahakutin. Ganon din daw po ang Panginoon. Dahil meron pong passage sa banal na kasulatan, ano po ang sinasabi ron? Ang sukatang ginagamit mo sa pagtulong sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos para pagpalain ka. Hallelujah. May prinsipyo ang ating Diyos. Ang marunong magbigay ay lalong sumasagana at kanyang pinagpapala. Sabi po doon sa Proverbs chapter 11 verse 25, ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Di po ba? Biblically, ano po yan? Explanation yan. Hindi man natin agad-agad makita yung pong pagganti ng Panginoon sa ating mga kabutihan. Pero ang Diyos ay tapat na gumaganti sa taong bukas ang kanyang palad. Ang pagbibigay hindi kawalan, mga kapatid. Ano po yung ibig ipahiwatig ni Pastor? Ano? Ako po'y naniniwala na ito po'y paalaala lang sa bawat isa sa atin. Dahil sa mag-iisang buwan po namin dito, nakita po namin kung gaano po, ano po, yung mga kapatid dito po sa Evos. Pag merong nakitang kapatid na nangangailangan, ano po, nandyan ang kanilang kamay para tumulong. Kung wala man tayong maitulong na material na bagay, yung pong ating pong mga presensya, yung pong ating pong pakikiramay o yung pong maipanalangin lang natin ng ating kapatid, higit pa po yon sa material na bagay na ating pong ibibigay sa ating kapatid. Sabihin niyo po kay Pastor, sige Pastor, huwag na namin kayo bigyan, panalangin na lang namin kayo. Amen!
Praise the Lord. Ano po? Alam nyo po, ayan po yung talagang sandigan natin. Ang Panginoon. Sabi po, pagka ang Panginoon ay nasa sa atin na wala na po tayong mahihiling pa. Hallelujah. Lahat ng bagay pong iyan padadaanin sa apoy, mga kapatid. Material na bagay, lahat padadaanin sa apoy. Mga kapatid, ang bagay na hindi po kayang tupukin, sunugin ng apoy, yung pong pagmamahal at pagdamay natin sa mga kapatid natin na tunay na nangangailangan. Yung mga material na bagay, pag pinadaan po yan sa apoy, masusunog. Pero paanong masusunog yung pong ating mga mabubuting gawa? Paanong masusunog yung pong ating pagdamay sa ating mga kapwa, mga kapatid sa pananampalataya na nangangailangan ng pagdamay? Yan lamang po, mga kapatid, ang bagay o yung pong itinanim ng Diyos sa ating mga buhay o sa ating mga puso, mga Kristiyano, na pagdating ng tamang panahon, pagdating ng itinakdang panahon na tayo haharap sa Panginoon, yung mga bagay po na yan ang titingnan ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi po tayo pwedeng magkaila sa Panginoon. Sabi po ng Biblia, ano po? Sasabihin mo sa iyong kapatid na nagugutom, kumain ka. Hindi po natin pwedeng dayain ang Espiritu ng Panginoon. Wala akong isasaing, sabi nung yung kapatid. Samantalang ikaw talatalaksan. O sabihin na natin ilan ang Pero, pag sinabi mong kumain ka, hindi mo naman siya binibigyan, sabi po ng banal na kasulatan, wala rin. Halimbawa, meron pong isang kapatid, kanina po kaya sabi ko, Lord, yung pong mga testimony, naka-inline sa yung message ngayon. Unang-una, doon nga po, yung kay Sister Narcisa. Ay, Sister Joanne. Ano po? Yariyan po nito kay Sister Joanne mamaya. Ano po? Bagamat, ano po kaya sinasabi ni Sister Cho na kanila? Literal po kaya talaga lumakad sila? Opo. Tapos nabanggit pa po kanina. Yun nga po, may nabanggit po si Sister Cho na kanina, nung yung doon sa laboratory. May nakalimutan silang tinanong, po? Ayun po yung dahilan kung bakit dumiretso po yung lakad ni Sister Joanne. Ano po? Yung pagpapala ng Panginoon, hindi po natin ito mabibiswal. Mga pagpapala na kung saan, yung pong kagalingan, isang pagpapala yan, mga kapatid. Sige, malapit na po tayong matapos. Sabi po doon sa binasa natin kanina, Kawikaan, chapter 11, verse 25, ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Hindi man natin agad-agad makita, pero ang Diyos ay tapat na gumaganti sa ating, sa atin. Ang pagbibigay ay hindi kawalan. Ito ay pagtatanim ng pagpapala. Amen? Ano pa po? Number 5. Ang Diyos ay tapat sa panahon ng pangangailangan. Hindi niya pinababayaan ang kanyang mga anak. Sabi po doon sa Filipos, at buhat sa hindi nauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Isa sa mga paboritong verse po ng ating momento, Pastor Dick. Yan po, nung kami po inadestino doon sa Planas, ayan po yung kauna-unahan kong nakita na naka-lettering pa po doon sa altar yun sa Porac. Sabi po doon, at buhat sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sabi po sa English, my God shall supply all my needs according to His riches and glory. Mga kapatid, may mga panahong tila kapos tayo. May mga panahon ng kawalan. Pero wag po natin kakalimutan,
Ano po, ang Diyos ay laging may paraan. Maaring hindi ayon sa gusto nating panahon o oras. Pero laging tama ang oras ng ating Panginoon. Laging on time ang Lord. Hindi siya advance, hindi siya late. Ano po? Number 6. Semi-last na po ito. Bago po yung last but not the least. Number 6. Ang puso, ano po ang tinitingnan ng Diyos? Hindi laki ng halaga, kundi sincerity ng ating mga puso. Kaya sabi ko po sa inyo mga kapatid kanina, hindi natin pwedeng dayain ang Panginoon. Hindi natin pwedeng dayain ang Espiritu ng Diyos na magkukunwari tayong mabuti, na magkukunwari tayong generous. Ano po? O magkukunwari tayong mabait. Dahil nakikita ng Panginoon ang ating puso. Laging tinitingnan ng Panginoon ang motibo natin. Ano po? At laging tinitingnan ng Diyos kung ito po ba ay pure na nagmumula sa ating mga puso. Pag minithi natin, ano po? Yung mga ganito pong bagay sa ating buhay na ang Panginoon ang gagawa sa atin. Ano po? Makakaasa tayo na ang Panginoon ang magbibigay ng pagpapala sa ating mga buhay. Hallelujah. Last but not the least, ang buhay na nakatuon sa Diyos ay hindi mawawalan. Kapag inuna natin ang Diyos, mga kapatid, siya ang bahala sa ating mga pangangailangan. Sabi po doon sa Matthew chapter 6 verse 33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." May mga bagay, mga kapatid, sa buhay ng isang Kristiyano na ang tanong, sa lahat ng ating ginagawa, tunay nga po ba na inuuna natin ang Panginoon? Paano po nating masasabi na inuuna natin ang Panginoon sa ating mga buhay? May mga pagkakataon, mga kapatid, maging sa iglesia, dito po tayo sinusubok ng Panginoon. Hindi po sa lahat ng pagkakataon na ating ginagawa, pag tayo po ay nagkulang sa pananalangin sa Panginoon, bago tayo gumawa sa Kanya pong ubasan, nananangan tayo sa ating sariling kakayanan. Nais po ng Diyos na, nakatuon ang lahat ng atensyon natin sa Kanya. Pag nagkaganon, sabi nga po, ay hindi tayo mawawalan. Hallelujah. Sabi po doon sa Matthew chapter 6 verse 33, di po ba? "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Hanapin mo muna ang Kanya pong kaharian at ang katuwiran, at lahat ng bagay ay pagkakaloob sa iyo. Bagay, things. Dahil alam ng Diyos na ito po yung mga kailangan natin. Maraming mga tao ang inuuna, yung kabuhayan bago ang Diyos. Ngunit ang tamang prinsipyo, mga kapatid, o tamang perspektibo sa ating mga buhay ay unahin ang Diyos, unahin ang Panginoon. At siya mismo ang magkakalob sa atin ng lahat ng ating mga kailangan. Dahil alam niya po ang ating mga pangangailangan. Bilang pagtatapos, mga kapatid. Hallelujah. Ang mensahe ng 2 Corinthians, yung topic po natin kanina. Chapter 9, verse 8. Ang mensahe po noon, iiwanan ko po sa inyo, mga kapatid, na ang pagpapala ng ang Diyos na makapangyarihan po, kayang pasaganain ang bawat tao. Kaya niya rin pasaganain ang ating mga buhay. Ngunit ang layunin ng pagpapala ay hindi para, sa pagmamalaki o pag-iimbot, kundi upang tayo'y maging instrumento ng kabutihan, pagmamahalan,
at pagtutulungan. Mga kapatid, kapag ang puso natin ay handang magbigay at maglingkod, hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon. Pag daw po ang puso natin ay handa po, hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon. Handang ano po? Handang sumunod, handang maglingkod. Sa ating pagsunod at paglilingkod, naroroon po na ang Espiritu at kapangyarihan ng Panginoon ay tunay na kumikilos sa bawat isa sa atin. Hallelujah. At ang Diyos mismo, mga kapatid, hallelujah, ang magbubukas ng pintuan, magbibigay ng lakas, at ano po, magsasagawa ng higit pa sa ating mga inaakala, sa ating mga buhay. Nawa, mga kapatid, yung pong ating pong pinag-aralan ngayong umagang ito ay tunay na nakapagbukas sa ating mga puso. Tunay na nangusap ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Nais po ba natin, mga kapatid, na pagpalain ng Panginoon? Kukunti lang po yata yung gusto ng pagpapala. Ulitin po natin. Nais nyo po bang pagpalain ng Panginoon? Amen. Amen. So, sundin po natin ang ating pong napag-aralan ngayong oras na ito. Mga kapatid, ang ating pong mensahe ngayon, hindi po ito nakalak or sabihin na nating limitado doon sa maaaring iniisip ng sanlibutan ito. Hindi po material na bagay. Hindi po mga bagay na nasusunog or sabihin na nating nawawalan po ng halaga. Kung hindi, mayroon pa pong mas malalim na kahulugan ang mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa atin ngayon. Number 1, pagsunod sa Panginoon. Sa number 1 po na pagsunod, naroroon po ang pagpapasakop. Number 2, kababaan ng loob. Kung wala po tayong kababaan ng loob, never, ever nakikilos ang Espiritu ng Diyos sa ating mga buhay. At bilang panghuli, hallelujah. I-acknowledge po natin yung pong kapangyarihan ng Diyos na mayroon pong magagawa sa ating buhay. Sabi po doon sa ating binasa kanina, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay upang, ano po ang sinabi ron? Ano po sinabi ron, mga kapatid? Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Para daw po sa mabubuting gawa. Pinagpala po tayo ng Panginoon sa pakikinig ng kanyang pong banal na salita ngayong umagang ito. Sige, ngayon po ay darako na tayo, mga kapatid, sa huling bahagi ng ating pong gawain ngayong umagang ito. Nawa, ang mensahe po ng Panginoon ay tunay na mangusap sa ating mga buhay at tunay na ito po'y ating pong pagnilayin, pagbulay-bulayan natin po ito sa ating buhay upang ito'y may apply po natin sa ating pang-araw-araw. Naggawain. Sige, inaanyayahan ko po ang ating pong mga musicians, mga awit para pangunahan po tayo sa ating pong pag-aawitan. Pero bago po roon, akin pong tinatawagan ang ating dalawang kapatid, ang Sister Rain at ating kapatid na si Sister Ira, na mangyaring pumarito muna po sa harapan. Hallelujah. Gumit na yung dalawa. Sige. Hallelujah, Lord. Salamat po sa iyo. Inaanyayahan ko si Pastor Ronnie na doon ka sa kanilang likuran at ating ipanalangin ang ating dalawang anak.
bago po tayo tuluyang umawit sa Panginoon. Sige, siguro mas magandang habang tayo po ay umaawit, atin po silang i-dedicate sa Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Dakilain ka, O Lord, sa iyong katapatan sa aming mga buhay. Diyos, pinatunayan mo po, Panginoon. Hallelujah. Sa aming pong mga buhay, O Lord, ang iyong pong katapatan, O Diyos. Sa oras po na ito, Panginoon, amin pong ilinalapit sa iyo, aming mga kapatid. Hallelujah. Napatuloy, O Lord, na dumadalangin po kami na gamitin mo sila, O Lord, mightily and effectively sa iyong gawain, Panginoon. Hallelujah. Sabi mo, Panginoon, kami po, Lord, ay patuloy, Lord, na sumunod sa iyo. Patuloy na kami po, Lord, ay magpasakop sa iyo, Lord. Hallelujah. Sa pamamagitan ng aming pong pagtatalaga sa iyo pong mga manggagawa sa iglesyang ito, Panginoon. Hallelujah. Kami po, Lord, ay patuloy na nagsusumamo. Hallelujah. Na ang bawat isa sa amin, Lord, hallelujah, ay gamitin mo mightily and effectively sa gawain na ito. Hallelujah. Hinihingi ko sa inyo mga anak na lumod kayo. Hallelujah. At kami pananalangin namin kayo. Hallelujah. Hallelujah. Minsan pa, O Lord, humihingi po kami sa iyo, Panginoon, ng gabay ngayong oras na ito. Na ang bawat isa sa amin, Lord, naway maging, hallelujah, karapat-dapat, Panginoon, sa bawat tungkulin na ipagkaloob mo sa amin sa iglesyang ito. Itinadalangin ko sa iyo, Panginoon, ang aming kapatid na si Sister Ira. Simula sa araw na ito, Panginoon, amin po siyang itinatalaga, Panginoon. Hallelujah. Sa isang banal na gawain sa iyo pong iglesia, Panginoon. Hallelujah. Patuloy na dalangin ko, Lord, ang aming anak na ito, ang aming kapatid na ito. Hallelujah. Sa oras, O Diyos, na amin po siyang italaga, Panginoon. Naniniwala kami, O Diyos, na nag-umpisa na sa kanyang buhay, O Lord, ang panibagong yugto na kung saan, hallelujah, na iwawaksi niya, Panginoon, sa kanyang buhay, O Lord. Hallelujah, ang oras na kung saan siya po, O Diyos, ay magiging kagamit-gamit sa iyo, Panginoon, ayon sa iyong panukala, ayon sa iyong kagustuhan, ayon sa iyong layunin, Panginoon. Kaya gamitin mo, Panginoon, ang batang ito, O Diyos, para sa isang layunin, Panginoon, na kung saan mapaglingkuran ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah sa lugar na ito. Salamat po sa iyo. Salamat, O Lord. At patuloy na dalangin namin, Panginoon, i-prepare mo ang batang ito, O Diyos, upang tumanggap ng pagpapala na nagmumula sa iyo. Hallelujah. Ihanda mo siya, Panginoon, sa isang espesyal na gawain sa lugar na ito. Salamat po sa iyo. Salamat sa iyo. Gayun din naman, Panginoon, itinatalaga po namin ang aming kapatid. Hallelujah. Si Sister Rain, Panginoon, sa isang gawain, Panginoon, na kung saan, Lord, na tunay na magiging kagamit-gamit siya, O Lord, sa iglesyang ito. Hallelujah. Bigyan mo rin siya, Panginoon, hallelujah, ng katalinuhan, Panginoon, wisdom, knowledge, O Lord, sa kanya pong ministeryo. Nagagampanan niya, Panginoon, sa lugar na ito. Lord, patuloy kaming nananampalataya at nagpapasalamat sapagkat sa mga batang ito, Panginoon, patuloy mo silang ginagamit, O Diyos, sa iyo pong ubasan. Hallelujah. Salamat sa buhay ni Sister Rain, Panginoon, sapagkat hindi lamang sa media ministry mo siya itinalaga, kundi pa naman sa maraming gawain sa lugar na ito. Salamat sa batang ito, Panginoon. Dalangin ko rin ang pagpapala, ang kapuspusan ng iyong banal na espiritu'y sumakanya, Panginoon, simula sa araw na ito. Pagkalooban mo siya, Panginoon, ng biyaya, asukat na walang paglagyan para sa kanyang buhay, para sa kanyang mga magulang, at higit sa kanyang pamilya. Salamat po, Lord. Naniniwala kami, O Diyos. Hallelujah. Nagagamitin mo po, Panginoon, ang iyong mga anak na iyong itinalaga, O Diyos, sa isang espesyal na gawain sa lugar na ito, na kung saan na iyong simbahan, Panginoon,
Hallelujah. Salamat po sa iyo. Minsan pa, salamat po, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy, Lord, na kami po, Panginoon, ay mananangan sa iyong presensya ngayong oras na ito. Salamat po sa iyo, Diyos, sa pagkakataon na pinagkakaloob mo sa amin, na kami po, Diyos, ay makalapit sa iyo, mag-aral ng iyong salita, Panginoon. Hallelujah. Dalangin ko po, Panginoon, ang mensahe mo sa araw na ito ay hindi lamang, Panginoon, hallelujah, na salita na aming narinig, kung hindi pa naman, Panginoon, ito'y magsilbing paalaala sa bawat isa sa amin na tunay mo kami, Panginoong iniibig. Tunay mo kaming patuloy na binabantayan upang patuloy, Lord, ng pagpapala na amin pong tatanggapin na mula sa iyo. Ito po, Diyos, ay mayroon pong purpose, Panginoon. Purpose kung saan, Panginoon, na mag-glorify, O Diyos, ang iyong pangalan sa lugar na ito. Dalangin ko po, Panginoon, hindi lang sa akin po mga kapatid na ito na amin pong itinalaga ngayon, kabuuan, O Lord, sa lahat ng mga anak mo na itinalaga, gamitin mo, Panginoon, ayon sa iyong nais. Hallelujah. Gamitin mo ang bawat isa sa amin para, O Diyos, ma-spread, O Lord, ang iyong pong magandang balita ng kaligtasan, Panginoon. Maihayag sa lugar na ito, Panginoon. Hallelujah. Ang iyong pong makapangyarihang salita. Hallelujah. Upang lahat ng tao, Panginoon, ay tunay na tumanggap at makakilala sa iyo, aming Panginoon Kristo. Salamat po sa iyo. Salamat, O Lord. Salamat sa ilang oras, O Diyos, na ipinagkaloob mo sa amin na mag-aral kami ng iyong salita. O Lord, hallelujah, hallelujah. Minsan pa, O Diyos, hayaan mo, Panginoon, na ang bawat isa sa amin, Lord, ay makapagbigay sa iyo ng pinaka-mataas na papuri sa oras na ito. Hallelujah. Salamat po sa iyo. Salamat po, Lord. Hallelujah. Ngayon po, tinatawagan ko ang Pastor Ronnie para po tayo po ay igay sa huling bahagi ng ating pong gawain, ng ating pong panghuling pananalangin. Hallelujah. 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 Tunay nga po, Panginoon, napakabuti niyo, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Sa iyo pong mensahe, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kaya mo kaming pagpalain, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Lord, hallelujah. Hallelujah. Magagawa mo, Panginoon, ang lahat ng bagay, Panginoon. Yes. Hallelujah. Yes, na kami God. pong lahat, Panginoon, ay yung pasaganain, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Pero sa isang bagay, Panginoon, hallelujah, sa iyong mga salita, Panginoon, hallelujah, na nabanggit, Panginoon, dun po sa Mateo 6:33 po, Panginoon. Opo, Panginoon, hallelujah. Ang mga bagay na ito, Panginoon, hallelujah, ay kaya mong ibigay sa amin, Panginoon. Hallelujah. Kung ikaw, Panginoon, hallelujah, ang uunahin po namin sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Lord, hallelujah, nakikita mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Ang mga bagay na, hallelujah, na kaya mong ipagkaloob sa amin, Panginoon. Hallelujah. Andyan lang, Panginoon. Hallelujah. Nakapending lang yan, Panginoon. Hallelujah. Sa amin, Panginoon. Hallelujah. Kung paano po yan may Panginoon. Hallelujah. Ay aabot sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah. Nasa amin po, Panginoon. Hallelujah. Nasa amin po, Panginoon. Hallelujah. Kung paano po yan, Panginoon, ay mapupunta ang pagpapala mong ito sa amin, Panginoon. Yes, Lord. Lord, hallelujah. Hallelujah. Lord, nakikita mo, Panginoon, ang laman ng aming puso, Panginoon. Pag yan, Panginoon, hallelujah, ay umabot, Panginoon, dun sa mga bagay na, hallelujah, na nakatuon sa iyo, Panginoon, na kaya mo nang ibigay ang mga bagay na ito, Panginoon. Hallelujah. Lord, hallelujah. Yun ay, Panginoon, ay yun ay nakikita mo na yun sa aming mga puso, Panginoon. Hallelujah. Lord, isa kaming bukas na aklat sa iyong harapan, Panginoon. Hallelujah. Pag ito, Panginoon, hallelujah,
ay natanggap na po namin, Panginoon, ang mga pagpapala mong yan, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Nakita mo, Panginoon, ang aming puso, Panginoon, ay nakatuon na sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Pag ito, Panginoon, ay dumating sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Tunay na kilala mo na nga kami, Panginoon. Sa isang bagay, Panginoon, hallelujah, bago po namin matanggap ang mga bagay na ito, Panginoon, kailangan, Panginoon, kayo muna, Panginoon, ang gumawa, Panginoon. Makita mo sa aming buhay, Panginoon, kung paano kami, Panginoon, hallelujah, makapagkaloob din, Panginoon, sa iba, Panginoon, hallelujah. Dahil sinabi mo sa iyong mga salita, Panginoon, hallelujah, hallelujah. Lalo na po, Panginoon, dun po sa Malakay po, Panginoon, dun sa Malakay 3:10, Panginoon, hallelujah. Kami, Panginoon, hallelujah, ang gagawa, Panginoon. Hallelujah. Ngunit may sinabi ka, Panginoon, ikaw naman, Panginoon, ang magbubukas, Panginoon. Hallelujah. Pag ginawa po namin ang mga bagay na ito, Panginoon, sinabi mo sa iyong mga salita, bubuksan mo ang duruhawan ng langit upang ibuhos sa amin, Panginoon, ang iyong mga pagpapala, Panginoon. Alam mo, Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Ang iyong mga salita, Panginoon, ay tunay, Panginoon. Hallelujah. Kaya sa oras pong ito, Panginoon, hallelujah, masumpukan po namin sa aming buhay, hallelujah, kung paano kami gumawa sa iyong harapan, Panginoon, hallelujah. Upang ang makapagpapalang ito, Panginoon, ay amin pong matanggap, Panginoon, hallelujah. Salamat, O Lord, hallelujah. Sa ganitong bagay, Panginoon, hallelujah, nasusubok, Panginoon, ng mga anak mo, Panginoon, hallelujah. Ngunit pag ito po namin, Panginoon, ay ginawa mo, Panginoon, at ang mga bagay na ito, Panginoon, ay ginawa po namin, Panginoon, at gagawin mo naman ang park mo para sa amin, Panginoon, hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mensahe, Panginoon. Hallelujah. Natunay kami, Panginoon, ay napagpala, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong lingkod dahil ginamit mo sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah. I-bless mo, Panginoon, ang kanyang buhay, Panginoon. Yes. Sampu ng kanyang pamilya, Panginoon. Amen. Bigyan mo ng, hallelujah, totally, Panginoon, kagalingan, physical, ang kanyang buong katawan, Panginoon. Hallelujah. Upang siya, Panginoon, ay patuloy mong magamit, Panginoon, sa iyong mga gawain, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. Ganun din po kami, Panginoon, na nakapaginig ng iyong salita ngayong umaga, Panginoon. Nawa, Panginoon, kaming lahat ay napagpala, Panginoon. Hallelujah. 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 Ingatan mo, Panginoon, ang salita, Panginoon, na narinig namin ito, Panginoon, sa aming puso, Panginoon. Hallelujah. Upang patuloy ito, Panginoon, ay manariwa sa aming buhay habang kami, Panginoon, ay nagpapatuloy sa lakbay ng aming buhay. Hallelujah. Yes. Hanggang sa muli kang dumating, Panginoon. Purihin ka. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. Sa iyong mga anak, Panginoon, na nakapakinig ng iyong misaya ngayong umaga, Panginoon. Lord, hallelujah. Itimo mo po ito sa kanilang mga puso, Panginoon. Salamat. At ganun din po, Panginoon, hallelujah, dinadalain ko, Panginoon, ang mga bugulang, Panginoon, na babae, Panginoon, hallelujah. Lord, ingatan mo, bigyan mo ng kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon, hallelujah. Ano man ang kanilang pangangailangan, Panginoon, financial man to, Panginoon, kalakasan, Panginoon, physical o kalakasan spiritual, Panginoon, hallelujah. Kaya mo pong ipagkaloob ito, Panginoon, Amen. hallelujah. Amen. Alam po namin, andyan ka, Panginoon, upang ikaw ay aming lapitan, Panginoon. Aldaing po namin ang aming mga kailangan sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Pinupuri kita, Panginoon, pinasasalamatan. Ganun din po, Panginoon, sa mga magulang na lalaki, Panginoon. Hallelujah. Bigyan mo po, Panginoon, ng kalakasan, Panginoon, ng bawat isa sa kanila, Panginoon. Ano man ang kanilang trabaho, Panginoon. Hallelujah. Pagpalain mo po ito, Panginoon. Hallelujah. Pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang kinabubuhay, Panginoon. Ano man ang kanilang pinagkukunan ng kabuhayan, Panginoon. Amen. Pagpalain mo, Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen, God. Hallelujah. Alam po namin, Panginoon. Nandiyan ka, Panginoon. Hallelujah. Praise. Ang mga bagay na ito, pwede po namin ilapit sa iyo, Panginoon. Yes, Pagka yes, nakita mo, Panginoon, ang motibo ng aming puso, Yes, Panginoon, Lord God. instant, Panginoon, ipagkakalubo Amen. ito sa kanila, Panginoon. Amen, Lord. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. Praise, Hallelujah. Lord. Hallelujah. Pinupuri ka po namin, pinasasalamatan, Panginoon. Yes. Hallelujah. Sa kabila, Panginoon, hallelujah, ng mga bagay na nakikita po namin sa kalilimutan, Panginoon, hallelujah. Amen. Pero, hallelujah, iniiwas mo kami, Panginoon, sa mga bagay na hindi maganda
na nakapaligid po sa amin, Panginoon. Hallelujah. Iniingatan mo kami, Panginoon. Amen, Lord. Hallelujah. Salamat Amen, po, God. Panginoon. Ganon din po, Panginoon, sa mga kabataan, Panginoon. Ano man ang layunin mo sa kanila, Panginoon, ipagkaloob mo, Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Ituwid mo sila, Panginoon, sa tamang daan, patulad ng iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Pag sila'y nagtiwala sa iyo, Panginoon, itutukpak mo, Panginoon, ang kanilang mga lakad, Panginoon. Hallelujah. Itutuwid mo, Panginoon. Amen. Hallelujah. Sa iyong Amen, panuntunin, Panginoon. Amen. Hallelujah. Ano man kanilang Praise. pangarap sa kanilang buhay, ano man kanilang nilalayon, Panginoon. Ito man po, Panginoon, sa mag-aaral, Panginoon, o trabaho, Panginoon. Hallelujah. Pagpalain mo sila, Panginoon. Bigyan mo Amen. ng katagumpayan ang kanilang minimiti sa buhay, Panginoon. Amen, Lord. Hallelujah. 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 Bigyan mo, Panginoon, ng kalakasang pisikal at kasakasang espiritual ang kanilang pamumuhay, Panginoon. Hallelujah. Amen. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Palagi mong paiusip sa kanila, Panginoon. Unahin kanila sa kanilang mga buhay, Amen, Panginoon. Lord. Hallelujah. Amen, Ganun oh din God. po, Panginoon. Hallelujah. Sa oras na ito, Panginoon. Hallelujah. Ang mga bata, Panginoon. Hallelujah. Palusugun mo po sila, palakasin, Panginoon. Amen, God. Hallelujah. Amen, Lord. Ingatan mo, Panginoon, hanggang sila sa kanilang paglaki, Panginoon. Amen. Alam mo, sinabi mo sa iyong Yes. mga salita, Panginoon. Hallelujah. Sa mga ganitong bata, Panginoon, ikaw ay nalulugod, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Dahil sa mga bata, Panginoon, ipinakikita, Panginoon, kung paano ang kababaang loob, Panginoon. Hallelujah. Sinabi mo, Panginoon, hallelujah, kung hindi sila magiging mistulang bata, Panginoon, hindi mo sila pag-aarian, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. Ganun din, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Nilalapit ko, Panginoon. Hallelujah. Ang ginagamit mo, Panginoon, sa nangunguna sa iyong gawain, Panginoon. Hallelujah. Music team pa rin, Panginoon. Hallelujah. Bigyan mo sila ng katalentuhan, Panginoon, na nangmumula sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Bigyan mo sila ng usay, Panginoon, pag-aawit at sa mga instrumental na ginagamit po nila, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ganun din po, Panginoon. Hallelujah. Ang mga may sakit, Panginoon. Hallelujah. Aking po sila nilalapit sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Katulad po, Panginoon. Hallelujah. Ang magulang ni Sterlel, Lilay, Panginoon. Hallelujah. Dialay, Panginoon. Hallelujah. Opo, Lord. Hallelujah. Kung bilang tao, Panginoon, makita po namin ang aming mahal na sa magulang, Panginoon, nasa ganing sitwasyon, Panginoon. Masakit sa amin bilang tao, Panginoon. Ngunit ikaw, Panginoon, higit mong alam kung ano Amen. ang layunin mo sa Amen. taong ito, Panginoon. Amen, O ang Lord. mahal po namin sa aming buhay, Yes, Panginoon. yes, Lord. Lord, hallelujah. Purihin ka. Para sa amin, Panginoon, hallelujah, napakasakit na nakita po naming nakaratay ang aming mahal sa buhay, Panginoon. Hallelujah. Kaya sa oras pong ito, Panginoon, hallelujah, kung kalooban mo, Panginoon, na siya'y gumaling, istant, Panginoon, kaya mong gawin ito, Panginoon. Hallelujah. 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 Yakapin mo, Panginoon. Hallelujah. Kung ikaw, Panginoon, ay may layunin ka pa sa kanyang buhay, Panginoon. Hallelujah. Itayo mo siya, Panginoon, mula sa balik ng karamdaman, Panginoon. Hallelujah. Upang siya, Panginoon, ay itayo mo, Panginoon, sa iyong mga kapangyarihan, Panginoon. Hallelujah. Bigyan mo Maraming ng salamat po, kalakasan, Panginoon. physical na katawan. Ang iyong mga anak, Panginoon, kanyang mga anak, Purihin Panginoon. ka, Diyos. Hallelujah. Bigyan mo ng lakas, Panginoon. Hallelujah. 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 Bagamat Sa masakit oras sa na kanila, ito. Panginoon. Pagdadalamati sa kanilang buhay, Panginoon. Lakas Hallelujah. namin ang Yakapin mo ang ating anak iyo, mo ito, Diyos. Panginoon. Hallelujah. Sister Nilay, Minsan Panginoon. pa, Panginoon. Yakapin mo, Lord. Sa Hallelujah. buhay, Panginoon. Hallelujah. Bilang tao, Lord. Hallelujah. Ang aming Napakasakit, kapatid, Panginoon. Hallelujah. Na nakikita mo ang iyong magulang, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Hallelujah. Diyos. Nasa galong sitwasyon, Panginoon. Hallelujah. 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 Hallelujah, Lord. Hallelujah. 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 Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinasasalamatan ka namin, Lord. Hallelujah. Ang iyong Hallelujah. magpagaling Sa oras naman, na ito, Panginoon. Hallelujah. Pati, Hallelujah. Panginoon. Nagsusubabo po Hallelujah. kami sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ang kagalingan Hallelujah. simula ulo Hallelujah. ng paa. Lord, hallelujah. Ay iyong Kung naghihinaman ang ibigay, kanyang mga Panginoon. tuwan, Lord, hallelujah. Sabi mo, Panginoon. Bigyan mo ng lakas, Panginoon. Yes, Dahil ikaw ang Diyos nagbibigay ng lakas sa bawat Purihin isa, ka, Panginoon. Diyos. Hallelujah. Naniniwala Hallelujah. kami, Puri Diyos, ka, O Lord. na ikaw po'y Hallelujah. gagawa. Hallelujah. Sa oras na ito. Hallelujah. Purihin. Ganun din po, Panginoon. Hallelujah. Sa Salamat. magulang po. Hallelujah. Salamat. Hallelujah. Ng aking kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Sa kanya kong pagpadadialysis, Panginoon. Hallelujah. Tatahimik, Panginoon. Hallelujah. Lord, Yes. anumang bagay, Panginoon. Hallelujah. Lord. Hallelujah. Yes, Kaya mong God. gawing matagumpay, Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen, Hallelujah. Lord.
Pag-iwan kanya pagdadialysis, Panginoon. Kaya mong kontrolin, Panginoon. Yes. Kaya mong alisin ito, Panginoon. Yes. Dahil alam mo namin, nagtitiwala Yes, kami Lord. sa iyo. Lahat ng bagay, Lord, Yes. kontrolado mo, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat Hallelujah. po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ang kanilang pangangailangan, Lord, Amen. ipagkalupot sa kanila, Panginoon. Hallelujah. Alam po namin, Sa Panginoon. provision, Hallelujah. Panginoon, para sa amin, Sinabi mo sa iyong mga kapatid, salita, Panginoon. pagkalupot. Mula, hallelujah, mula sa kayamanan, hindi naubos, nagmumula sa langit, Panginoon. Hallelujah. Salamat. Pag kailangan ng iyong mga anak, Panginoon, hallelujah, God. ipagkakalupo sa kanila, katulad ng Salamat. sinabi mo, Lord. Hallelujah. Salamat po sa iyo. Hallelujah. Sa Isaiah 66:12, Panginoon, ang kayamanan ng ibang bansa, Panginoon, ay gagamitin mo para sa amin, Panginoon. Yes. Hallelujah. Parang ilog na ito na ito, daloy na agos sa aming mga buhay, Amen. Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Salamat Panginoon. po sa iyo. Hallelujah. Ingatan mo ang magulang namin ito, Panginoon. 10 ng kanyang mga anak, Panginoon. Ganun din po, Panginoon. Hallelujah. Ang nanay Shelly, Panginoon. Yung oras na ito. Lord, hallelujah. Kilala mo, Panginoon, ang kanilang buhay, Panginoon. Ang kanyang naging asawa, Panginoon. Alam po namin, kilala mo siya, Panginoon. Minsan naging siya yung naging lingkod mo, Panginoon. Ang kanyang naging kabiyak, Panginoon. Amen. Hallelujah. Simula noon, Panginoon, hanggang ngayon, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, hallelujah. Patuloy mo silang pinagpapala, Panginoon. Binibigyan ng lakas, Lord. Hallelujah. Kaya, Panginoon, sa oras pong ito, Panginoon, nilalapit ko siya sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Bigyan mo ng kalakasan. Bigyan mo ng katugunan ng mga panalangin. Lord, itayo mo siya, Panginoon. Amen. Hallelujah. Alisin mo anumang sakit karamdaman sa kanyang buhay, O Lord. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Upang sa susunod na panahon, sa susunod na araw, Panginoon, Yes. makasama po siya naming magpuri, sumamba dito, Yes. Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon. Yes, God. Hallelujah. Salamat. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. Ang makagagalingan na pagkakalumog po sa kanila, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Siya po dadat, Panginoon. Hallelujah. Yes. Lord, hindi po kami nagsasawa, Panginoon, na nilalapit namin sila Yes, sa iyo, God. Panginoon. Wala po kaming magagawa, Panginoon. Hallelujah. Physically, pero mayroon kaming magagawa na higit, Panginoon, na ilapit namin sila sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Yes. Katulad, Panginoon, hallelujah, sa oras nito, Panginoon, nilalapit po namin sila, Panginoon, hallelujah. Kung kalooban mo, Panginoon, hallelujah, instant, Panginoon, kaya mo siyang itayo, Panginoon, Yes. hallelujah. Kaya mong pagalingin ang kanyang sakit karandaman sa kanyang katawan, Yes, Lord. Panginoon. Yes. Hallelujah. Sa oras po ito, Panginoon, hallelujah. Yes. Nanitiwala po kami, Panginoon, Yes. at nananampalataya kami, Panginoon. Amen. Hallelujah. Sa bawat isa, Panginoon, nililapit namin sa iyo, Panginoon. Amen. Gagawa ka, Panginoon, sa kanilang buhay, Amen, Panginoon. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen, God. Maraming salamat po, Panginoon. Inaangkin na po namin, Panginoon, sa oras ito, Yes. Panginoon. Gagawa ka sa kanilang mga buhay, Sir. Panginoon. Mighty name, Lord. Hallelujah. Lahat ng Hallelujah. aming pong ilinalangin Maraming sa iyo. salamat po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Mangyayari because sabi mo, Lord. Nagtitiwala po kami sa iyo, We are more Panginoon. than conquerors. At sa oras nung ito, Panginoon. Salamat. Hallelujah. Alam po Salamat. namin, Panginoon, may katagumpayan, Panginoon, ang lahat Yes. po naming iningi sa iyo, Panginoon. Yes. Maraming salamat po, Panginoon. Yes. Hallelujah. 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 Ngayon Yes. po, sa oras pong ito, Panginoon. Hallelujah. Narito po, Panginoon, para sa basbasan mo ang iyong lingkod. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy ka namin pupurihin, Panginoon, sa aming buhay. Salamat, Lord, sa buong isang linggo na minsan pa kami po, O Diyos, ay iyong ginabayan. Dalangin po namin, Panginoon, kami po, O Diyos, ay haharap na naman sa buong isang linggo. Dalangin ko po, O Diyos, ng lahat ng aking pong mga kapatid, Panginoon, na anuman ang kanila pong gagawin. Sila man, O Diyos, ay magtatrabaho. Sila man, O Lord, ay may mga tinatapos, Panginoon, na mga gawain sa aming mga magulang, sa aming mga kapatid, Lord, na nasa kanilang tahanan sa buong isang linggo na to. Dalangin namin, Panginoon, ang kaaliwan, ang pagsama ng iyo pong Espiritu ay laging naroroon sa kanilang buhay, sa aming mga buhay. Kung paanong binigyan mo kami, Panginoon, ng katagumpayan sa buong isang linggo na ito. Hallelujah, umabot kami ng Sunday, nag-worship kami sa iyo, Panginoon. Loobin mo sa susunod na linggong iyan, O Diyos, na lahat ng aming pong gawain, O Diyos, ay tunay, Panginoon, na gawin mo sa amin ng smooth ang lahat ng aming pong mga activities, maging ang gawain
Panginoon, ng iyong pong iglesia sa lugar na ito. Opo, Panginoon. Salamat po. Salamat po sa iyo. Minsan pa, O Lord, mananatili po kami, Panginoon, sa iyong presensya. Mananatili kaming babad, Panginoon, sa pagtawag namin sa iyo. Sapagat ito po, Panginoon, ang iyong nais. Sa lahat ng oras, sa lahat ng minuto ng aming buhay, lagi po kaming magdepende sa iyo. Opo, Panginoon. Upang lahat ng nais mo, Panginoon, paggawa sa amin, ay tunay namin po itong magawa. Hindi po kami makapanangan, Panginoon, sa aming sariling kakayanan, kundi pa naman, Panginoon, sa iyo pong magagawa sa aming mga buhay. Naniniwala kami, Panginoon. Hallelujah, bagamat tuwing linggo, Panginoon, kami po ay tumatanggap ng basbas. Naniniwala kami sa tuwing linggo, Panginoon, na kami po ay naririto at nakikipag-usap sa iyo. Sumasamba. We do believe, Lord, na meron kang something na gagawing pagbabago sa aming mga buhay. Amen, Lord. Nais mo kami pagpalain, Panginoon. Nais mo kami, Panginoon, na magkaroon ng buhay na sagana. Buhay na kasiyasiya. Sapagkat ito'y pinangako mo sa bawat isa sa amin. Subalit, hallelujah, iniintay mo lamang, Panginoon, na kami po ay magtiwala sa iyo. Amen, Lord. Minsan pa, O Diyos, sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang pasasalamat at katakilaan. Tanggapin mo ito, nagmumula sa aming mga puso. Ngayon, mga kapatid, tanggapin natin ang pagpapala na nagmumula sa Diyos. Ang gabay ng Panginoon sa lahat ng ating iniisip at ginagawa ay sumaating lahat. Ang tulong na nagmumula sa Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu ay taglayin natin ngayon at kailanman. Amen. Amen.